Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon, pag-usapan lang po natin itong dalawang abogadong sinoplak si Atty. Libayan tungkol dun sa kanyang death threat na sinasabi niya o death wish na sinasabi niya tungkol kay Seto Rapi Tulfo. Nagugat po kasi yun sa isang segment ng Rapi Tulfo in Action kung saan na parang napag-usapan lang ni Rapi Tulfo at saka ni Atty. Villamor yung tungkol dun sa isang individual na parang sinabi ni Senator Rapi Tulfo na yung may galit na galit lagi sa kanya na baka daw bigla na lang tumumba, ganyan. May mga nabanggit si Rapi Tulfo. So, ngayon, itong dalawang abogadong ito, sila yung magpapaliwanag kung ano ba talaga yung definisyon ng rape threat, cyber libel, age of sexual consent. So, ano ba yung interpretasyon dyan? Kasi kanya-kanyang interpretasyon sa mga abogado, may kanya-kanya silang pananaw dyan sa mga term na yan. So, kayo na lang pong balang humusga kung sino yung mas merong mas may katuturan ba yung kanilang interpretasyon. Pero bago ang lahat, medyo ipakikilala muna natin yung dalawang abogado. Una dyan si Atty. Villamor, siya yung kasi channel niya yan. So, meron siyang i-interview na isa pang matinik na abogado. So, ipapakilala niya kung ano ba yung kalidad nitong abogado na to. Meron po tayo makakasamang expert pagdating sa criminal law Nako, at i-discuss po namin sino kaya yung expert na yan pagdating sa criminal law? Si Libayan kaya yan? Banat bay, sinabi na ngang expert eh. Expert, hindi extraordinary lawyer. Yung extra yung sinasabi niya, puro extra, hindi naman totoo. O, tuloy natin. kung mga issues about death threat, about age of sexual consent, about libel and cyber libel. Ah, Siya po ay isang professor at reviewer sa criminal law. nako, He's a graduate of FEU Institute of Law, nako, 1990. ah, Admitted to the Philippine Bar 1991. ah. Law professor po. Nako, law professor ha. Linawin natin, hindi ho ito vlogger. Itong i-interviewin ni Atty. Villamor, hindi ho ito pipitsuging vlogger na abogado. Ito po ay law professor. Siya ng criminal law, Law professor ng criminal law. criminal law review and criminal procedure. Criminal law review and criminal procedure. Oh, ang lalim talaga ng mga Kaya mabigat po ito. Oh. Sa DLSU, Nako, professor sa DLSU, FEU, DLSU. Ang lupit. Hindi yung ito tambay sa bahay na nagnonotaryo lang, ha? Okay, linawin nun natin. Hindi ho ito isang vlogger lang na tambay sa computer niya at nagnonotaryo lang. EU, So, makikita mo yung credential nung i-interview ni Atty. Villamor. So, hindi siya pipitsugin dahil napakarami ng credential niya. Bali, papas forward lang po natin. Medyo mahaba po kasi napakaraming credential ng abogado na yon. So, medyo skip lang natin ng konti. May isang ganong kahabang libro sabi. Ayun, pupukpuk sa ulo ko yan para pumasok yung kaalaman. Hindi, ganun talaga. Grabe. Oh. ayan. Photograph pa yan. Ready, best regards, Jojo Tikman. So, without further ado po, So, si Atty. Jojo Tikman po yung i-interview ni Atty. Villamor. So, si Atty. Villamor, hindi lang naman po pipitsuging abogado po yan. Abogado po yan ni Rapi Tulfo at nag-host din po sa Rapi Tulfo in Action. So, hindi po pipitsuging na abogado na trial lawyer lang. Hindi ko naman po sinilala. Kumbaga, ibig sabihin si Atty. Villamor kasi masyado ng veteranong to. So, si Atty. Libayan, wala akong masyadong alam. Pagkakalam ko lang is trial lawyer siya. Medyo marami nga lang siyang mga sabit na kaso na sabi hindi raw na ipanalo. So, kayo nang balang humusga kung sino mas paniniwalaan nyo sa pagpapaliwanag ng pag-uusapan dito yung rape threat, yung age of sexual consent, pati yung yung cyber libel. introducing to you
Attorney Modesto A. Ticman Nako. Jr. Now, dahil sa siya ay let me call Attorney Professor Joe, kamusta ka na? At magandang araw din doon sa mga Followers natin, kaya ito ko. pagkakatay din ba hindi ko lang yung advertisement mo. Naku, kulang pa pala. may... But wait, there is more, sabi nga. Meron pa isa pa. Yan. Ano pangalan yan? Ayan. O sa mga law students dyan, Oh, sa So, yun. Medyo kinulang pa pala yung kanina. So, may dinagdag pa tong si Attorney Tickman na meron pa siyang pinopromote na libro niya. Ito ay para sa mga nagbo-board exam. Para makapasa sa bar exam ng mga abogasya. So, skip lang natin konti. Medyo mahaba pa talaga yung pagpapakilala eh. to. Si Attorney Villamoro, ha? Kilala ho yan ng tatay ko. Walang biro. Nung nakita niya nga na ano, sinasabi ko dito si Attorney Villamor, sabi niya, grabe yan, matalino yan. Yung abogado na yan, napakalupit yan. Ang mga kaso niyan, mga bigatin. Hindi yung mga small. Ayan na, pinapakilala ni Banat Bay dito kung sino si Attorney Villamor. Na hindi rin ito pipitsuging abogado. So medyo kung babasihan nyo yung credential ni Attorney Libayan sa credential ng dalawang abogado na to, kayo na pong bahala kung sino yung mas paniniwalaan ninyo. Time tapos talo pa. Small time na nga talo pa. Hayop. Debate na nga lang talo pa eh. Hayop yan. Tapos yung kayo maniniwala, debate na yan ha. Hindi pa yung kaso, hindi pa yan sa korte, talo na. Tapos maniniwala pa rin kayo. Tanga nyo na talaga, sagad na. Yung atay, yung utak nyo napalitan na talaga ng atay. Ha? Eto. Hindi, sabi nga ng tatay ko, nakasama niya to dati sa mga kaso-kaso. Ang talino daw nito at saka ang galing-galing daw nito. Iba. Tapos nagbanggit pa nga ako ng mga pangalan. Sabi ko kasi, si ganon, sino mas magaling? Si Attorney ganito na sikat o si Attorney Villamor? Ang sagot niya wala yan kay Attorney Villamor. Magaling talaga yan. Yan ang sabi ng tatay ko sa kanya. Sobrang galing yan si Attorney Villamor. Walang biro ito, aneso ito. Sinabi niya, malupit yan. Isaw yan sa mga, pag yan, humawak ng kaso mo, sure ka panalo. Kaya pag ikaw, Ay paano kung ang humawak ng kaso mo ay si Attorney Libayan? Ano mangyayari sa iyo, Banat Bay? nagkakaso, kunin mo yan ha. Kaya lang, mahal yan, sabi. Attorney Villamor. Bigay naman. Pero syempre, I'm not wishing na magkakaso. Pero just in case ha. Kasi pag ikaw daw talagang sure na panalo, sabi ng airpat ko eh. Eh pag yung kabila, pag kay Attorney Libayan, Doon daw ako sa isa, sure talo yun. Sino naman tangang pupunta doon? Pagka, sino dito gusto magkakaso tapos siguradong talo? Punta kayo doon! Sigurado, tatawanan kayo ng judge. Sabi, seryoso ka ba? Yan ba talaga iaharap mo dito? Sasabihin siguro ng judge. Atalay. sa criminal law. Okay guys, yan po si Sir Jojo, Attorney Professor Modesto Ticman Jr. Sir, you know why I'll be asking you the questions, sir. Medyo break lang muna tayo sandali. Oh, Sir, yan, yan. Attorney, meron ko ipapakitang video sa'yo. This is a video na episode where so ito na yung umpisa. Kung saan, pakinggan ninyo at panoorin nyo kung yung segment na to sa Rapid Tulfo in Action, kung ito yung yung sinasabi kasi ni Attorney Libayan na dinet wish daw siya, dinet threat, kung anong gusto niya sabihin, pero mamaya makikita ninyo kung ano talaga yung sinabi ni Attorney Libayan. kasama kami ni Senator Raffy at nagkaroon kami ng konting discussion at during that discussion may mga nasabi siya. So, i-play ko tapos Ito kasi yung kinomentohan ni Libayan na kesyo daw may death threat, okay? Na ang dinideny naman niya, death wish lang daw, hindi death threat ang sinabi niya. tingin ko, then I'll ask you some questions about it, ha? Sige po. May iyak mo naman nakikita po. Sino? May manggagalitan na naman, manggigigil na naman.
Kaya muna send. Mas gusto ko pag habang nagagalit, natutuwa, promise, I swear to God, natutuwa ako dahil makikita mo yung parang may sakit na Totoo yun. Mas maganda, tuntuan ko habang gigil. Ay, basta't may mga sarano ba, marami ka na makakampi. Baka malang isang araw, tumawag na lang. Awag naman. Hindi, dahil sa sobrang sama ng loob. I mean, sa sobrang gigil. Hindi kasi kung minsan nakikita ko, wala akong paano dito. Yung bang sa sobrang gigil na, kumbaga, Sir, ba't tuwan-tuwa ka na rin? ginawa na ng mission sa buhay yung magalit. So, yung makikita mo yung gigil talaga. So, darating yung time, baka sumabog na sa puso. Atakihin. Kaya ako naman, handa magpadala ng bulaklak. Kasi Di ba? Anyway. Basta, sir, nakita ko yung video, sir. Two things. Kita ko na, narinig ko pa. Ngayon, ganito. Ang question ko regarding this video is, meron bang death threat na sinabi o nabanggit si Senator Raffy o pwede ba natin consider na death threat yung mga binanggit niya? Unang-una, no, pag sinabi mong death threats, no, pinagbabantaan mo yung isang tao na papatayin mo siya. Hindi yan krimen eh. Okay, pero yung death threats mismo, death threat in itself, no, could be a crime kung ito ay binanta mo ito sa isang tao na sasabihin mo siya, papatayin mo siya. Yan ay pinaparusahan sa Article 282 ng Revised Penal Code, no? tawag sa crime na yun, sir. Ano yan? Yep. Article 82. Anong crime yun? Grave threats kung pinagbantaan mong papatayin. Okay? Kasi ang definisyon, no, ng krimen na grave threats, no, or masidhing pagbabanta sa Tagalog, ito yung yung threatening another of the infliction of a wrong upon one's person, property, or honor, or that of his family, which threat amounts to a crime. So pag sinabihan mo isang tao, papatayin kita, yung pagsasalita mong mismong yon, krimen na yun eh. Kasi yung pagbabanta mo, yung laman ng pagbabanta mo, isang krimen, no, sa ilalim ng Kodigo Penal natin. Yan ay pwede yung murder, pwede yung homicide. Yung pagbabanta lang kahit walang kondisyon, kahit wala kang hinihiling na kapalit na pira. Pero in this case, it cannot qualify as a grave threat or death threat. Hindi eh. Whatever. Sabihin kita, Attorney Freddy, sabihin kita, mamatay ka na sana, diba? Pagbabanta ba yun? Hindi yun eh. Tapos sir, ito pa tanong. Malinaw yun, ha? Hindi ho yung pagbabanta pagka sinabing mamatay ka sana. Iba ho yung mamatay ka na sa mamatay ka sana. Okay? Linawin natin, ha? So dito, malinaw, sinasabi lang dito na wala namang binanggit na pangalan or wala namang intensyon kung sino yung sinasabi ni Raffy Tulfo. So parang lumalabas, parang expression lang yon yung pagkakabitaw niya ng salitang yon. Ngayon, si Atty. Libayan is ina-assume niya kasi na siya yung sinasabihan na mamatay, tumaob, or basta may yung dinidiin niya, yung tumaob daw, yung sumabog. So, ina-assume niya. Pati yung mga vlogger na kapanalig niya, yun din ang ina-assume na si Atty. Libayan yung sinasabihan ni Raffy Tulfo. So, kayo humusga, meron bang pagbabanta doon sa sinabi ni Raffy Tulfo? So, nasa isa inyo yun. Medyo timbangin po ninyo. Okay. Can somebody claim? Kunyari ako, can I claim that yung sinasabi ni Senator Raffy, assuming that it's a death threat, or a grave threat, can I claim, based on the statements of Senator Raffy, that ako ang tinutukoy o may tinutukoy na tao? Wala na akong narinig na nabanggit na pangalan eh. Pangalawa, sabihin na natin na itong pagbabantay ito patungkol sa isang abogado, ilang libo ba ang abogado dito sa Pilipinas? Citizen na Actually, alam mo, tama yan eh. Kasi isang ang facts na kailangan pagdating sa ganyan, pati ho ang libel, kailangan identifiable. Wala namang pangalan. Kaya sabi ko nga ang tanga-tanga nung nag-comment na siya daw yun. O kahit pa sabihin natin sa pananaw ng tao, siya yung tinutukoy, o sa pananaw ng karamihan, iniisip nila siya talaga yung tinutukoy. Gayunpaman, sa husgado, hindi ko pwedeng, sa tingin ko ako yan. So, asyumero lang talaga. Asyumera lang siya. Kung tawagin nga nila, parang asyumerang palaka lang na nagpipiling na siya yung sinasabihan. Wala namang pangalan. Napaka-importante, lalo na, okay lang maintindihan ko, kunwari ang nagkomento, halimbawa lang
ang nagkomento si Boss Dada. Sabi niya, sa tingin ko ako yan. Maaaring mapagbigyan ko pa. Bakit? Kasi hindi siya abogado. Hindi niya naintindihan yung batas na kailangan, pag may salitang ganyan, kailangan identifiable. Ibig sabihin talagang sa'yo sinabi. Ito wala man lang pangalan na binanggit. So ibig sabihin, kung ikaw abogado, dapat yan ang basic. Basic po yan. Kailangan alam, sinabi na ikaw talaga yung binantaan. So dito, kung sinasabi nga ni Banat Bay, dapat alam niya. So hindi makapagsampa ng kaso si Atty. Libayan kasi alam niya na wala naman talagang grave threat sa sinabi ni Rapi Tulfo. Ina-assume niya lang. Kasi kung meron, dapat magsampa siya ng kaso. Diba? Ipakulong niya si Rapi Tulfo kasi abogado siya. Alam niya yung batas. So kung hindi niya sasampahan, ibig sabihin, nag-a-assume lang talaga siya. Oo. Wala na ngang pagbabanta, wala pang pangalan, walang utak, ibig sabihin nun. Walang utak. Yung inisip niya na siya yun. Close to po ako For all we know, kung pagbabantaman yan, it could be addressed to another person. Okay, tapos ito pa sir, tanong. Kunyari, inaako kung ako ang tinutukoy ni Senator Raffy na gusto niyang mamatay o papatayin niya. Kung maglabas ngayon ako ng sunod-sunod na video at sinasabi kong si Senator Raffy ay pinagbabantaan akong patayin, Nako, pwede ba akong ma-cyber libel no? nako. Pagka sinabi mo na, ako, plano akong patayin ni Senator Raffy, libelous ba yun? At tandaan ninyo, crime yung patayin ka. Ano ang libel? Especially pagka sa ginawa mo to online, mas matindi ang parusa dyan. Ano ba ibig sabihin ng libel? Kailangan nag-impute ka ng crime na gagawin. Diba? Para niya sinabi, may gagawing crime si Tulfo. Diba? Yan ba ay libelous? So ito na yung pinaka-climax ng usapan nito. Kung pwede bang sampahan ng kaso si Atty. Libayan ng cyber libel. So pakinggan po ninyo. Pwede. Under Republic Act 10175, no, na in relation to Article 353 and 55 of the Revised Penal Code. Kasi pag ikaw ay pinaparatangan, no, na ikaw ay pumapatay o mamamatay na tao, 'di ba? Ito ay pagpaparatag ito ng krimen na malisyon, no? 'Di ba, na nakakasira lang, nagsisira ang iyong reputasyon, no, bilang peace-loving citizen. Ayan. So, maaari daw na maging libelous yung sinasabi nung abogado na yon.